Pag sinabi natin covenant, saan po ba yung sa Biblia po ba? Saan po natin makikita sa Biblia, sa Old and New Testament? Saan natin unang makikita yung covenant? Pwedeng sumagot po lahat. Any. Ayan. So, Noah. So, sa covenant kay Noah, ano naman yung covenant kay Noah? Okay. Kasi usually natatandaan natin yung kay Abraham eh. Okay? Yun yung usually natatandaan natin. Kay Noah, ano ba? I believe Noah's covenant was that hindi ko bilangin. Yun, sa same na paraan na yung flood. Di ba? So, tama ba? So, yan yung covenant niya saan? Doon, hindi kay hindi niya covenant yun kay Noah itself. But sa sangkatauhan, no? Sa nilikha niya, no? So, kaya makikita natin pag nagpunta tayo sa Revelation, hindi sinabing flood. Tama? Tama ba, Andre? Kasi wala kang makikitang flood na sinabi sa Revelation na nagugunawin. We'll be having a new heaven and earth, pero hindi flood ang pinakita sa Revelation, no? So most probably. Pero yun nga ba? Pero ano pa yung makikita natin? Ano ba ibig sabihin kasi ng covenant? No? Ayun, pangako, kasunduan, no? Mga alitun, kumbaga parang yun nga, kasi kagaya nun, covenant ng Panginoon kay Abraham. Di ba? Ano yung covenant niya ng Panginoon kay Abraham? Ano po yung covenant niya? Ano tayo kasi Sunday school pwede tayong magtanong at para hindi lang ako. Ano yung covenant ng Panginoon kay Abraham? Makikita natin sa Genesis chapter 12 verse 1. If I'm not mistaken, yung 12 kasi yun yung yun pa lang yung pagkatawag ng Panginoon kay Abraham. No? Yung pagkatawag ng Panginoon kay Abraham. Pero yung assurance ng covenant, Genesis chapter 15, if I'm not mistaken, no? Para yung pangako. So ano yun? Ibig sabihin, ganito may pangako ang Diyos kay Abraham na ganun din yung sinabi sa 12, imbitasyon ng Panginoon una kay Abraham. Parang pagka ginawa mo to, umalis ka dyan, then kaya sabi doon, I will bless thee. Ba? Yun. Yung sabi. Pero sa 15, nandun na yung pangako na magkakaroon siya ng magiging father of all nation, di ba? Kakaroon siya ng maraming anak. Di ba? Ngayon, yung mga mangyayari, so doon pinakita yun sa So, covenant. So, ibig sabihin, paikipagtipan. Pagka sinabi paikipagtipan, yung agreement. Tama? Agreement. Okay. So, ngayon, naintindihan na po ba yung yung covenant muna? Covenant muna yung pinag-usapan natin, What is the covenant? So, bakit ba natin kailangang maunawaan yung covenant? O bakit natin kailangang pag-aralan ng covenant? Okay? So, kagaya nga nun, yung alituntunin sa school, di ba? May alituntunin sa school, di ba? Na dapat gawin mo, di ba? Pag ginawa mo to, pag sinunod mo, may star ka. May star ka, si teacher talaga, lang yung teacher, So, may star ka, may alituntunin. Sa iglesia,
ganun din, no? So, sa atin, alituntunin naman sa iglesia na pinagkasunduan. And, bakit ginawa natin yung church covenant na ganito? May binabasa tayo, di ba? Sabi diyan, we engage therefore by the aid of the Holy Spirit. Una, men's response, to walk together in Christian love. O, di ba? Parang, minsan binabasa lang natin. No? Pero, initially, galing yan sa Biblia. Okay? Na kung saan, para maintindihan natin ng mas malalim, okay, maintindihan natin ng mas malalim kung paano tayo dapat mangunguna sa loob ng iglesia. Naintindihan po? Kasi bakit? Sabi nga nung last week, may mga tanong pa nung last week eh. May tanong ba muna? May last week sa Church Covenant. Wala pa. Actually, nag-start pa lang tayo nun eh. Pero may mga tanong pa, hindi sa Church Covenant ba nun? Statement of faith. Statement of faith. Kasi kasama doon, yung statement of faith, actually kasama kasi yan sa church bylaws. No? Actually, hiningi ko pa lang yung copy kay Pastor Jake ng church bylaws. No? Meron akong, actually may naisend na ako sa kanya, is kasama na doon yung statement of faith eh. Meron na ako noon eh, statement of faith ng church. Pinag-aaralan din yun, no? Kaya nga, ang sabi nga natin, pagka may pupuntahan kayong iglesia, kailangan makita nyo muna yung statement of faith nila. Kung may statement of faith silang pinanghawakan. Kasi hindi po pare-parehas, napakahirap po din sa panahon ngayon. Minsan may mga basta umuusbong na iglesia na there is no actually accountability sa lahat ng ginagawa nila. Bakit? Walang, kumbaga, nag-start lang sila ng parang, tinawag ako ng Diyos. No? So, marami akong nakikita ngayon na ganyan na they are very knowledgeable. No? Pero knowledge without wisdom is nothing. Ano ba yung wisdom? Kasi ang alam natin, di ba yung wisdom and knowledge isa lang? Tama, di ba? Yung alam natin nun eh. Wisdom, katalinuhan din yun eh. Di ba? Wisdom, pag sinabi mo pong wisdom sa atin, it's sa labas siguro, para sasabi nila. Pero it's applied knowledge. Tama ba, Andre? It's applied knowledge. Yung natutunan mo, ina-apply mo, ginagawa mo. Okay? So, yun. So, balik tayo sa covenant. So, kailangan natin ng church covenant. Bakit? Para alam natin kung ano yung tinatayuan natin. Una, statement of faith. Pangalawa, church of covenant. Yung church covenant, yun yung kasunduan ng iglesia. Kaya, church. No? Church covenant. Actually, ito po, no? Di ba, binabasa po natin to. May mga arrangement na lang nadadagdag po dito sa church covenant natin. But most of the Christian, hindi po siya, kumbaga, makikita po natin dito, Christian Baptist Church. Tama? So, pinagtibay po to ng iglesia ng Christian Baptist Church. Kasama, dinagdag. Pero ito po ay binasa at sinuri din ng Christian Baptist Church. Kasi baka merong nandito na, or merong dapat i-apply sa atin na wala dito. Okay? If I believe, kasi nakita ko, may reference ako na luma ng church. Nakita ko yung church covenant. Halos kaparehas nung sa atin. May mga nadagdag po tayo. Okay? Which is yung sinasabi ko, na pinagtitibayan ng mga associate or ng church leaders sa church. Kasi bakit? If there's something na sa lugar natin, it will apply, we will add it. Dadagdagan natin yung description. Accordingly sa salita ng Diyos. Hindi po pwedeng magdagdag lang tayo, pero walang basihan sa salita ng Diyos. Naintindihan mo ba? Nagkakaintindihan tayo? Ha?
Kailangan po yan, kasi may mga bagay na nasa salita ng Diyos na parang hindi naman applicable sa atin. Kagaya nun, yung nakita ko nito, parang may nadagdag dito. Yung nakita kong church covenant ng isang libro, kasi isang libro siya eh. Nakita ko, uy, parang ganun din sa amin, yung church covenant nila. So, sabi ko, uy, parang ganun din yung sa amin na church covenant nila. Pero sa amin may nadagdag. Ayan, saan ganun. Tapos, syempre, kailangan mong pag-aralan yung nadagdag, which is applicable nga sa atin. Kasi sa iba, hindi sa kanila applicable. No? So, ngayon, itatanong yun muna, kumbaga, inuuri yun or pinag-aaralan ng church leader and associates kung kailangan nga bang idagdag. Kasi bakit? Kung nakikita natin ng isang member na nalalayo or nagkakamali dahil hindi nga nakasama sa tipan ng iglesia na applicable sa atin, no? Kailangan idagdag mo at pagtitibayin. Hindi na po. Pero yun is according sa salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng magdagdag nang hindi naman nakasulat sa salita ng Diyos. Okay? So, yun na po. May question po ba? Question. Walang question, ha? Ilan lang pala tayo, no? Okay. Gusto niyo ng kopya para may references kayo? Sige. Para at least... sige. Para kuhanin mo yung folder. So, bakit tayo nag-aaral ng Church Covenant? Para meron tayong guide sa ating iglesia. Yan. Mas maganda pala ganito, bro. May reference ako. Okay na. So, yung si Ate Odi. Actually, salamat tayo sa Panginoon. Monthly na po yung monthly na yung ating Lord's Table. And hopefully, sana dumating na tayo dun sa we will do the Lord's Table nang sama-sama na lang, no? As much as possible. The same hour, same day, no? Although sa ngayon, tinatry pa rin ni Pastor na we came up na sa mga hindi nakapag Lord's Table, sa iba maka-attend. Pero mas maganda yun kasi madalas na nga di ba? So, dati kasi every quarter, so sayang hindi maka-attend yung mga hindi naka-attend, hindi makakapag Lord's Table. Kaya dati, ginagawa na kahit it's more than 1 week, nakakapag Lord's Table pa, no? Pero hopefully, yun nga, same day lang. Kasi kagaya nung napansin ko sa Bulacan, no? Yung first Sunday din of the month, no? Then usually ginagawa nila yun sa gospel hour. And kung meron mang bisita, merong ibang member which is kagaya nung that time sila Sister Riza. Kasi umaga pa daw, pagka inabot sila ng gabi, gagabihin silang bumiyahe from Nueva Ecija. So, ang layo pa. So, kaya nag-Lord's Table sila ng morning. So, may mga ganong case to case sa kanila. Pero yun nga, in each Lord's Table, di ba, binabasa natin to. And makikita po natin dito, minsan, basa lang po tayo ng basa, hindi natin napag-aralan o naunawaan, ano nga po ba ang nilalaman, no? And minsan, tayo po mismo, hindi natin na ipapamuhay. Do you agree on that? Parang teacher ako no? Sunday school nga Do you agree on that? Are we agree on that? Na most of the things that we are doing, sometimes we forget to do it. We're just reading it. And salamat sa Panginoon, magkakaroon tayo ng refreshment or refreshing Refreshment is yung ininom, no? Refreshing course or refreshing sa ating Church Covenant and Statement of Faith. Kasi marami po sa atin, kagaya nga sabi ni Pastor Jake last time,
it is important na bago maging member, kaya nga babaguhin niya, sabi niya, inaayos na po, no? Since we are church, many things hinaayos po ni Pastor Jake. At salamat po sa Panginoon, no? And hopefully, bago man siya umalis, pumunta ng Canada, ay, Australia, naayos niya na po, no? Para hindi na mahirap sa mga iiwanan niya. Okay po, no? So, yun nga, iaayos niya yung and we are trying to seek na talagang bago maging member. Kasi, bakit nga po ba? Kasi baka mamaya, kagaya nung bago po tayo naging tinawag bilang officer ng church, may sinabi si pastor na are we agreeing on those things doon sa ating bylaws, no? And this is the thing, no? Kung hindi pa man din natin nabasa, pwede nating maunawaan ngayon. At kung may darating, if it will happen that something you are not agreed with the church, especially the church covenant, you can inquire with the elder of the church, coming preacher, or even pastor. Actually, you can direct to pastor first. Now, if you cannot, and parang takot kayo, ayaw nyo, hindi nyo kaya, you can ask sa elders. Ngayon, pagka yung elders, hindi rin pala sang-ayon, punta rin kayo kay pastor. Now, wag yung basta na lang, may nakita ko dito yung number, teka lang, saan ba dito? Kunwari, sabihin ko na lang, mabili na lang number 9. Hindi ko matandaan. Ay, hindi ako sang-ayon sa number 9. Ayoko dito sa church na to. Hindi ko kayang gawin yan. O, di ba? Kausapin mo yung elder. Huwag kayong basta aalis. Okay? Kausapin niyo yung elder, pastor, inquire nyo. And, kasi minsan, kagaya nito may bigyan ako ng isang, nasaan yung public dancing? Dancing 11. And public dancing. Ayaw. Actually, you can consider yung TikTok. Okay? Kasi you're putting it on the public. Okay? Pero, kung you're dancing on the TikTok, kasi may mga nakikita ko actually sometimes ngayon sa TikTok just to push na, kasi maraming TikTok merong nagsishare ng gospel sa TikTok. Okay? Okay? Kumbaga, parang they use the platform to share the gospel. Kasi nga, kung ang lahat ng world nandun doon ka pumunta. Parang doon mo i-share. Pero kung nandiyan ka sa harapan, tapos gaganong-ganong ka, you're showing especially, actually makikita naman natin nowadays, most of the one who doing in TikTok, yung as in, parang parang nag-aagaw ka na ng aliw, di ba? Parang ganon. So, yun nga, pagka kunwari ganon, number 11 pala yun, hindi ako natama doon sa 9, no? So, kung yun yung ginagawa mo, if you have question, you can ask, no? Ay, bawal po ba yung TikTok? No, di ba? Kasi sabi po ni Brother Albert, bawal po TikTok di ba? Sabi po niya, you inquire. Kasi maybe there's something na pwede mo namang, kung yun nga, kung di naman dancing or something, meron din yung talagang klase ng dance, no? Sa dancing. I don't know, Andre, nabasa mo na ba yung Baptist Church Covenant? May nabasa ka na? Hindi pa. Ayan. Nandiyan ba yung public dancing din? Wala po.
Walang yung word na public dancing, di ba? Kasi yung type po nila is abolitionist sila, yung ano lang talaga, yung intoxicating drinks. Okay, di ba? Pero iyon din yun sa number, ayun din yung ano, yung verses. Opo, ang sabi dito is to avoid touching, backbiting and excessive anger, to abstain from the sale of or use of intoxicating drinks. Okay. Wala po yung sa sexual relationships. Okay. So, Mali siya sa mga nadagdag. yun pa yung mga old, di ba? Ngayon, ano yung public dancing na pinang example sa atin? Actually, yung public dancing, ewan kung inabutan niyo yung Sister Marge, yung mga party-party sa baryo. Party. May sound system malaki sa covered court, mga ganon. Mga piyesta or bago ano. Actually, nabutan ko pa yun nung kabataan ko. No? So, na kung saan, kung titingnan nyo dyan, kaya nasa may public dancing, kasi kita mo pornography, rap music, di ba? Wordly yun eh. Tapos, alam nyo ba na doon nagkakaroon ng yung mga disco-disco, actually included disco-disco po dito ha. Kasi bakit? Ano po ba yung ginagawa nyo sa disco-disco? Nandun yung naghahanap ka ng makakasama, boyfriend, ganon, ganito. Actually, sa Pilipinas, napaka ano po yan. So, yun yung reason, no? I mean, nag-jump ako sa example, no? Kaya may mga nadagdag kumpara doon sa iba. So, yun po ay pinagtitibay sa church, no? Na kung saan, kagaya nung sa old church covenant, hindi nila required kasi probably wala pa nung time na yun doon. Nung create ito, talamak yung mga party-party, no? Which is hanggang ngayon, may mga disco. Di ba? Ewan ko, inabutan yung ozone na nasunog dati. Actually, graduating yung kapatid ko noon. Plano nilang pumunta doon. Buti hindi sila nagpunta. Kung hindi, patay na yung kapatid ko. Na ano kasi graduation, after graduation, pupunta sila doon sa ozone. Disco bar yun. Di ba? So yung mga ganon. Minsan, nakala natin sa happening lang. Pero as kasi tayo, di ba, we are sinasanctify tayo, nililinis tayo. So we should not go in the world, no? We should not go in the world. Tama? Kaya doon pa lang sinisimulan sa mga bahagi ng ating tipan na iglesia. So para sa atin, ito yung reference, kung kunwari si Brother Sandro, in covenant number ganito, ito yung kasalanan mo. Di ba? You can be disciplined by the church. Or, kunwari, pwedeng sabihin muna na you're not be under discipline, pero ito yung ginagawa. You are doing this one. Baka hindi mo napapansin. So, papaalalahanan ka. We are just been reminded. Okay? Kaya po tayo, bilang magkakapatid, it's very important, tingnan mo pag time na po it's very important na nagtitinginan tayo. Pagka napansin nyo na ganun na si kapatid, pwedeng ikaw mismo magsabi, kapatid, alam mo naman, di ba? Okay? Kasi kaya nga, church covenant, lahat po tayo, pakikipagtipan po natin yan. Hindi yan yung basta isusumbong mo na lang kay pastor. Pwedeng kausapin mo muna si kapatid. No? Pagka si kapatid, ay hindi naman, tapos nagalit pa sa'yo. Hindi nagkaroon kayo ng nagalit sa iglesia. So may alitan pa kayo. Punta kayo kay pastor or sa elder. No? Para kausapin at pag-ayusin muna kayo. No? Okay? Okay? No. So yun po. So unang-una, iyon po yung sinasabi sa number 1. Ano po sabi sa number 1? Ayan. So, to walk together in Christian love. Are we walking together in Christian love? Kuya Ethan? Ate Erin? Kuya Andre? Puro mga mga Ate Dayan? O pagka nakatalikod na away-away na kayo? Ayan. Okay. Basahin po natin yung reference verse, no? Yan po kasi yung mga reference verse niyan
At para maintindihan po natin na ito po ay kinuha. Kasi napakahirap po. It's very hard that we are on the church pero hindi tayo nagpapansinan. Tapos galit-galit tayo. Naintindihan nyo? Dapat hindi tayo galit-galit sa loob ng iglesia. Tayo nga dapat yung nagpapalakasan eh. Kasi what will happen on our church, pagka galit ka doon ay, hindi nala ako atin, doon kagalit ko masama loob ko kayo, magkikita kami. Di ba? Ang hirap. Tama? So, pag kami nag-away sa church, dinidisiplina agad. Sabi natin, hindi na ako mapag-away. Hindi naman yan. Ako tingin si Ate Dayan, nag-away si Ate Dayan dito. Saan? Uy. So, yun. Kapag kami kaaway kayo, lapit kayo kay pastor. Ano kaya si elder? Huwag kayong hayaan yung magagalit-galit dito. No? So, sabi dyan sa Ephesians chapter 4, verse 2, mula verse 1, basahin na lang natin hanggang verse 6. No? Ito, no? I therefore, the prisoners of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called. So, sabi ni Apostle Paul na tayo dapat ay lumalakad na karapat-dapat kung saan tayo tinawag. Ano po yun? With all loneliness and meekness and long-suffering, na may pagpapakumbaba, yun, yung lowliness, yung hindi ka mataas yung pride mo, di ba? May pagkukumbaba ka. Usually, bakit ba kayo nag-aaway-away? Kasi nagmamataasan kayo, magaling, ganito, yung pride, no? So dito, sinasabi, dapat magpakumbaba tayo, long-suffering. Ano yung long-suffering? Matiisin. We need to magtiis sa bawat isa. Kaya minsan, kunwari, si Ate Erin, kagalit-galit na siya. Si Ate Dayan, si Ate Erin, naiinis na ako. Pero long-suffering. Naintindihan nyo ba? Siguro sila yung magkaaway. O si Kuya Ethan sa akin Andre, no? O si Brother Sandro at ako. O, di ba? Kunwari. O si Sister Lisa saka si Sister Marge. Si Sister, mali naman lagi yung ginagawa ni Sister Marge. O si Sister Lisa ang sungit. I mean, naintindihan nyo? Biblically, yun yung sinasabi sa ating lumakad tayo. No? Loneliness, may pagpagumbaba, long-suffering, nagtitiisan tayo. Forbearing one another in love. So, kaya sinabi dyan, to walk together in Christian love. No? Yun po pala yung Christian love. Intindihan nyo? Ang Christian love, Andre, explain mo. Ito, maganda mag-explain tayo. So may long-suffering, forbearing, in one another, in may patience, may pagtitiis, may balik. Perfect ka na ba dito? No? Ikaw, Kuya Ethan, are you perfect doing this? Bakit? Nagagalit ka pa ba? Hindi ko nakikitang nagagalit ka. Actually, kung may sabihin ko, kung may mayano ko dito, si Kuya Ethan to eh. Nag-aaway ba kayo ni Ate Erin? Minsan. Ayan. Ayan, so to walk together in Christian love, no? So, yun po, kaya nga, that's the reason. Ate Shishan, do you fight Ate Odi or Ate Odi, do you fight Ate Shishan? See? But we are oath, di ba? This is our oath. We are Christian now. We are Christian now, so we need to walk together in Christian love. We should love, actually, as usually, ang diba, una, pamilya. We are as a family. Now, we are family of God, no? As a one church, no? So, we need to love each other. Long-suffering, no? Kaya dyan, sabi dyan, forbearing one another. Ano yung forbearing one another? Forbearing one another. Forbear. Ibig sabihin, Kuya Ethan. Ayun. Ibig sabihin, kung mayroon tayong kapatid na may
mabigat na dinadala, tulungan natin sila. Hindi yung tayo pa yung magdidikdik. Bearing, do you understand, Ate Odi, Ate Shishan, that we help each other. Hindi yung nahirapan na nga sila, dinidikdik nyo pa. Okay? Oh, yun. Tama. Ano sabi mo, Mami? Si Kuya Ethan, naninisi pa. We should not. Okay? Hindi dapat tayo nagsisisihan. Kaya forbearing one another eh. Tama? Sabi ng Bible. Kung ano man yung dapasanin ng kapatid mo, tulungan mo. Kaya nga nandun yung, kaya sinasabing to walk together in Christian love. Okay? Amen? Tuloy ko na rin kasi endeavoring to keep the unity. Bakit nga ba kailangan? To keep the unity of the spirit of bond of peace. Tama. There is one body and one spirit, even as we are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and the Father of all, whose is above all and through all and in all. No? So, kasi isa lang tayo eh. Tama? Dapat isa Diyos natin. Kumbaga, kung dati kasi pamilya, usually sa pamilya, dapat ganun ang pamilya, di ba? Kaya isa-isang dugo tayo, tama? Dapat, yun ang laging kami, bilang magulang kami, ang gusto namin, yung buong anak ko, bilang buong pamilya, kasama na rin sila Ate Minmin, sila Kuya Raymart, saka si Ate Sharina, gusto namin nagmamahalan kaming isa, no? Ngayon, dito sa iglesia, yun yung parang sinasabi, parang naging isang dugo tayo. Kaya nga, one Lord, iisa na lang eh. Isa lang naman yung pinagbautismo natin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Isa lang naman ang naging tagapagligtas natin sa dugo ng Panginoon Kristo. So parang ganun yung emphasize nun. Na kung saan, kung iisa tayo, isang pamilya, dapat tayo nagtutulungan. Tama? Kaya kunwari, si Brother Sandro may problema, pwede siyang lumapit sa kapatid niya sa kapatiran. Hindi yung may problema si Brother Sandro, sinabi kay Brother Andre, tapos ikinalat pa ni Brother Andre yung problema ni Brother Sandro, imbis na tulungan siya, di ba? Hindi ganon. May mabigat na dinadala si Brother Sandro, pwede niyang ilapit. Actually, you can ask the pastor, you can ask the elders, you can ask other brethren, no? And tayo, as we are in a one church, hindi tayo natatakot kasi alam natin na meron tayong pagkakaisa. Okay? Kaya ang iglesia, kaya important, di ba tama naman, importante ba na may church covenant tayo? Nakikita niyo yung kagandahan ng church covenant natin? Para meron tayong isang, nagkakaisa tayo. Okay? Okay, number 2. Okay, 9 minutes na lang pala ako. Number 2. Ang sabi dyan, to strive, Brother Sandro. To strive for the advancement of this church in knowledge, holiness, and comfort. Ayan. Okay, Tagalogin ko po, May Tagalog ako dito eh. Yung una, kasi sa Pilipinas, nakita niyo ba to sa sa San Nicolas? Yung tipan ng iglesia sa pinto. Tagalog doon, di ba? So kami ay lalakad ng nasama-sama sa pag-ibig sa isa't isa. O, di ba? Napakaganda sa Tagalog, di ba? Sasama, lalakad sa pag-ibig sa isa't isa. So, mahal natin dapat ang bawat isa. Okay? So, yun nga, yung pinaliwanag sa Bible, ganun dapat tayong lumakad. Ngayon, number 2, yung binasa ni Brother Sando, kami ay magsusumikap sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at Iglesia ng Diyos sa karunungan at kabanalan at sa kaaliwan. Okay. So, ibig sabihin, ano po yung ibig sabihin niyan? Magsusumikap saan? To spread the gospel. Okay? That's the reason why it is important that we, as a believer, if there's a chance, nakikita niyo yung pinopost ni Sister Maricon? Nakita niyo yung pinopost ni Sister Maricon? Sa group? Sa Sarja yun, sinapopost niya yun eh. Di ba?
Nakita nyo? Nagsisoul winning siya sa lahat ng makita niya kahit sa ano nga, AIM Global, ewan ko kung AIM Global yung sinabi niyang going to AIM. No? Dapat may ganun tayong puso. Okay? Kasi bakit? No? Sabi diyan, magsumikap tayo, 'yon, pag sumikapan natin na mapalaganap ang ebanghelyo. Bakit? Utos ng Panginoon sa Kristo yan Matthew chapter 28. Oh, di ba? Sige, pakibasa Sister Marge. Matthew chapter 28, verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Ayan po, ano. So, go ye therefore. So, tayo po ay natasa na humayo. Go ye therefore and teach all nation, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. So, ibig sabihin, as one church, we need to strive. So, pag sinabing we need to strive, sasama tayo doon saan? Sa pag-evangelize. We need to go. Naintindihan niyo po? Pag-evangelize. Or something, like for example, I just want to, kasi of course, bigyan ako ng example sa adults, kaya natin. Tama? How about Ate Odi and Ate Sishan? How they can do it? For their friends, for their classmates, or when they go in the Philippines, they loved ones, they cousins. Tama? Ate Sishan, di ba? You can spread, you can evangelize through your relatives. Tama? Sa ate, sa kanila, sa pinsan, mga ganon. So, they can evangelize. Kasi yun yung sabi nag-strive tayo. Tayo naman na malalaki na, kaya nga yung example ko kay Ate Con. Diba? Nakikita nyo naman siguro si Ate Con. Talagang she evangelized na makita niya, lahat na makita niya. And even not in the Philippines. No? And kasi bakit? Command sa atin ng Panginoon yun eh. Okay? And being as in our church covenant, hindi po, kumbaga, dapat naikiisa tayo sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Kaya nga sabi niya, pagsumikapan natin, di ba? Sabi niya, to strive for the advancement of the church in knowledge, no? So, ngayon, hindi lang yung nag-gospel tracts ka. Sabi diyan, dapat sa atin ding, ano yan, sabi diyan, sa ating karunungan. No? Sa karunungan. Di ba? So, dapat, paano ka mag-evangelize if you are not prepared? If you if you didn't know how to share the gospel. That's the reason why recently, di ba, nagkaroon tayo ng soul winning classes with Pastor Jake. Di ba? So it's very important na malaman natin. And meron nga tayong pinag-aralan pa doon. Yung minsan, ano yung mga term ni Pastor? Yung personal, merong hindi, meron bukod pa kung paano mo i-approach. Nakalimutan ko yung approach situational. May mga kasi, hindi mo kasi pwedeng sisimulan ka agad, no? Sa evangelism, minsan, kailangan malaman mo kung ano yung sitwasyon, ano yung kalagayan, no? Hindi ka agad na, Kuya, sa langit ka ba pupunta pag namatay ka? Hindi pwedeng ka. Diba? Parang, hindi ganun po, no? Kailangan alam mo kung ano yung sitwasyon, kung ano yung nangyayari, no? So, yun po. Sabi diyan, sa kabanalan at sa kaaliwan. So, once we do the sharing of the gospel, no, dapat may kabanalan, no? Hindi yun nga, minsan ay minsan nakakalungkot, no? Minsan may nakikita ko yung the way they evangelize, no? Na they are condemning, no? So, yun po, no? Pero dapat, ang sabi diyan,
advancement of church in knowledge, holiness, and in comfort. No? Philippians chapter 1, verse 27. So, diyan po tayo magtatapos sa verse na yan. Philippians Philippians 1:27, only let your conversation be as if because of the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Okay, tama yung sabi ni Apostle Paul, di ba? Una, sa Matthew, command ng Panginoon sa Kristo. Second, si Apostle Paul, yun yung sinasabi niya. Di ba? So, kung si Apostle Paul, sinabi niya yun, ibig sabihin, yun talaga yung katuroan na sinabi ng Panginoon sa Kristo. Tama? Okay? Kasi, kagaya nung, pag binasa niyo yung Matthew 28, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. Then, pagkatapos sa verse 20, and teach them to observe whatso have I commanded with you. So, ibig sabihin, may mga inutos pa ang Panginoon sa Kristo sa kanila. Di ba? Which is makikita natin doon sa buong kwento ng mga gospel, ng four gospel. Pero, meron doon hindi pa naisulat. No? Na kung saan, ang mga nagpapaliwanag na, yung mga epistle ng mga apostle, which is include yung sulat ni Paul, Peter, John, and sino ba? Jude. Okay? So kaya dyan, sabi dyan, only let your conversation be as in the becometh of the gospel of Christ. So dapat, kung tayo, hanggat maaari, kung tayo ay nakikipag-usap, sabi nga dyan, makita na na-share mo yung gospel. Okay? I remember, no, magkasama kami ni Pastor Cornelio sa papunta sa, bigyan ko lang kayo ng kwento, no? Papunta sa BGMBC. So, nag-taxi kami. Sumakay po kami. Last one, kwento ko na lang po. Kasi nga, para at least makita natin kung paano dapat din tayo, no? Kung yung mga iba, paano ba sila talaga pinamumuhay itong covenant, no? Sumakay kami ng taxi from North EDSA sa SM, papuntang BGMBC. So, kinausap niya yung taxi driver. Sabi niya, pinaliwanag niya na actually ako po yung preacher ng salita ng Diyos, ganito. Tapos, pinaliwanag nga niya yung salvation. Yung nasakyan namin taxi is Muslim. No, Muslim siya. At kahit na kumbaga, pinapaliwanag ni Pastor Cornelio yung about the gospel, na ang Panginoon Kristo ang namatay, ganyan, para sa ating kasalanan. Tapos sabi yun nga, sabi niya, Muslim daw siya. Tapos sabi niya, hindi naman, pinapaliwanag lang naman niya maayos. Actually, it's not, pinapaliwanag ni Pastor Cornelio na ang mainam, it's very important that we know Jesus Christ. Parang ganyan. Alam niyo po yung, tinakot kami na, actually sa amin, sabi niya, actually, may baril po ako dito. Handa po kaming pumatay. Yung sinabi kay Pastor Cornelio yun. Sabi niya, kami naman po ay handang mamatay. Kumbaga, ganun. Kasi kami po ay handang mamatay dahil alam namin ang Panginoon ay hindi po kami pabayaan. At hindi hahayaan ng Panginoon na may mangyari sa aming masama. Kung kami man po ay mamamatay na naglilingkod sa Kanya, kasi ang mga propeta man ay pinatay. Di ba? Yung mga naglilingkod sa Panginoon ay pinapatay. Walang naimik yung yung non-driver. Tapos hanggang nakarating kami sa BGMBC,
Ako nun, nagpe-pray na lang ako. Kasi nasa harapan si Pastor Cornelio, ako nasa likod eh. Ang unang pagtinira nun, si Pastor Cornelio ang patay. Di ba? Pero sabi nga niya, ako'y naniniwala din, sabi niya. Kasi sabi niya, hindi kami pabayaan ng Panginoon. Sa naglilingkod kami sa Kanya. So, kasi bakit? Balik po tayo sa Matthew. Dagdagian ko lang. Matthew 28, doon pa rin. Which is yun din ang inano ng sinabi rin niya ni Pastor Cornelio. Sabi diyan sa verse 20, di ba? Teaching them to observe, and I have commanded with you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. No? Lagi niyong tatandaan yon. Kasama niyo ako lagi. Hanggang sa katapusan man ng mundo. So if we are preaching the gospel, wag po tayong matakot. No? Pero of course, kasi hindi naman niya the way ng Pastor Cornelio, hindi naman siya sigang pinaliwanag lang niya. Na yun nga, tapos sinishare niya yung gospel. Alam niyo po ba na ganito ang naman? Siya talaga, yung Muslim talaga sarado eh. No? Sarado. No? Pero sabi ko na lang nun, tapang ni Pastor Cornelio. Talaga nagpipray ako, Lord. Actually, pampanalangin ko doon, alam ko kasama niyo po kami. And ano man po mangyari sa amin, alam ko, Panginoon, kayo nalulugod. Umaga. At alam ko naman din, Panginoon, kung time namin. Pero at least, na-share ng aming pastor yung salita mo. So, ayun nga. Hanggang sa, malapit lang naman yung North Edge hanggang BGMBC eh. No? So, yun yung tinuturo sa atin, which is nasa tipan ng iglesia. No? May mga paraan tayo. No? May mga paraan tayo. At alam, kagaya dito, alam naman natin. Actually, nung patay man si Sister Karen, di ba Muslim yung sinishare ni Pastor Cornelio? Actually, mahilig siyang mag-share sa mga Muslim din. Pagka, he's telling those things na about the Muslim and no. So, actually, bagay si Pastor Cornelio dito sa UAE. Ayun po, no. So, yun po. So, sa lahat sa Panginoon, tayo na'y pray ba muna? Ano na? Yeah, closing hymn. Maging closing prayer. Maging ko si Kuya Ethan. Sige.